Meron tayong breaking news ngayon. Kaka-post lang nito. 20 minutes ago. Habang, 7 minutes ago pala, okay. So may balita ngayon na 7 minutes ago pa lang. Baka mamaya nagawa natin ng content to, no? So sabi dito, tingnan, kinumpirma ng Senate Impeachment Court ngayong Lunes, June 16, na natanggap na nila ang appearance ad cautelam mula sa Fortune, Narbasa and Salazar law firm upang magsilbing legal counsel para kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial, no? Hello po kay Imelda Angeles, magandang maagang pamasko po yan, no? So ngayon mga kababayan, no, pakita ko na lang siguro sa replay. So ayan po ang balita ng PTV4. So ang sabi dito, press release po, no, filing of formal entry of appearance of Vice President Sara Duterte's lawyer. So ngayon, meron na po, ito update po ito sa impeachment trial, no? So as of 5:03 p.m., the Senate Impeachment Court, through the Secretary of the Senate, Acting Clerk of Court, received the appearance ad cautelam from the law firm of Fortune, Narbasa, Salazar to appear and act as counsel of Vice President Sara Duterte. Dated June 16, 2025. So ngayong araw lang to, no? So the House of Representatives was indicated in page 3 to have been copy furnished as well as today at 3:42 p.m. So ngayon mga kababayan, no, ang humawak pala ng kaso po ni Sara diyan po sa impeachment trial, no, marami pala sila. Bukod nga po dun sa Duterte Carpio law firm, no, ito ring Fortune, Narbasa and Salazar. So alam naman po natin mga ka-streetways, no, na itong mga Fortune, mga kababayan, may experience na po ito sa pag-handle nga po ng impeachment trial. 'Di ba nung panahon ni Erap, 'di ba nung si Erap yung na-impeach noong 2000, ano bang year na impeach si Erap? Year 2000, 'di ba? Tama, no? 2001 whatsoever. Si Fortune yung naging abogado noon ni Erap. Isa sa mga naging abogado, no? Impeachment. Tama. Alam ko si Fortune nga, no? Siya yung huling-huling pumasok eh. Bukod nga po dito kanila Mendoza, di ba? So, ito, si Fortune, Narbasa, Salazar, Philip Fortune, ito yung mga abogado niya, eh. Spela Season, Gregorio Narbasa. Ang dami, no? Ang daming abogado ni Sara, no? Carlo Joaquin Narbasa. Dami. So yan, at least you get the point, no? So yan, pag ganito po kasi may ako magbasa ng comments, ano masabi ng mga tao dito? Okay, trial na para magkaalaman, attention to all to Wadcom. Dami pa rin talaga mga DDS, no? The entry of season, hindi actually mga kababayan, no, ang gusto ko lang sabihin dito. So ngayon, ito yun eh, ganito po ka-importante po yung summons. Si Fortune din ng abogado ng Ampatuan. Si Fortune din po ata yung abogado ni Bong Revilla ngayon, no? Yung nag-file ng yung magpa-file po ng kaso laban nga po dun sa mga vlogger na nanira daw sa kanya ng eleksyon. Actually no, parang si Fortune tsaka si Topacio, parang iisa yung tinatahak na daan eh, no? Pero mas malapit si Topacio. Mas makapal pa sa dinosaur yung balat nun eh. Si Fortune medyo makapal-kapal lang ng konti yung mukha, di ba? Pero si Atty. Topacio talaga, no? Talagang sobrang kapal talaga ng mukha nun. parang mas makapal pang, parang sa liit niyang tao, pero yung balat niya po, no, mas makapal pa sa balat ng dinosaur. Hindi, paano ko nasabi? Tingnan mo naman yung kliyente ni Topacio. Mga mababait po na tao. Ang nakakatawa kasi dito mga babayan, di ba? Nawala tuloy ako. Hindi, ang point natin dito, mga kababayan, ito nga pala. Ganito po ka-importante yung nangyari po sa impeachment court nung nakaraan, na nabigyan nga po ng summons si Sara. Isa po talaga yun ang pinaka-importante sa lahat. Di ba ito nga po yung pinipigilan nga po ni Bato. Actually, kung tutusin mga ka-streetwise, no, maganda na nga po yung nangyari. Well, hindi naman nangyari yung mga inaasahan natin lahat, pero natural lang po talaga yun sa isang korte.
in my own opinion, natural po yun. Hindi naman po kasi talaga lahat aayon sa atin. So, para sa akin, medyo bullshit po talaga yung gusto po ng Senado na ibalik nga po yung article of impeachment sa House. Actually, hindi nga siya medyo bullshit eh. Bullshit po talaga yon. Pero mga kababayan, wag po natin kakalimutan na meron na pong impeachment court. Na-establish na po yung impeachment court. Nakapag-oath na po yung mga senador, bukod po sa 3. At bukod doon mga kababayan, nagkaroon po ng summons. So dahil nga po sa mga summons po na yan, ang nangyari dito, ito na nga, pinapakita ko nga sa inyo. Nagkaroon na nga ng ano man tawag dito? Appearance ad cautelam. Kita nyo ba? Yan, meron na po. Kasi kung talagang 100% po talaga na pumalpak si Cheese, dapat wala na nito. So, ibig sabihin nito mga kababayan, sasagot na po yung mga abogado ni Sara sa loob po ng 10 days. No? So, ngayon, ang gusto ko lang sabihin dito, paano na po yung mga bobong mga dides na naniniwala? No? Paano pa yung mga bobong mga dides na naniwala doon po sa mga influencer nila na sinasabi nga nila na yung impeachment nga po ni Sara hindi natuloy? Di ba? Ganyan sila kabobo. Actually, kung pagbobohan lang po talaga yung pinag-uusapan natin, di ba? Itong grupo po talaga ng mga dides po talaga yung magiging gold medal natin eh. Kasi in the first place, mga kababayan, mga simpleng bagay na lang po hindi nila maintindihan. Di ba? Para sa kanila po kasi, yung nangyari nga po na pagboto ng, ilan yun? Ng 17.5 or 18.5, para sa kanila po, sarado na po yung impeachment trial. Ang dami na to yung vlogger nun, di ba? Mga bobo talaga to mga to eh. Nagkakalat kayo ng kabobohan eh. Tingnan nyo mga kababayan na, ako. Hindi naman sa magbubuhat ng bangko, no? Hindi po ako tatagal sa pagbablog ng ilang taon na akong vlogger ng politics, 3 years. Hindi po ako tatagal sa pagbablog po na to. Kung nakikipag-bullshitan lang po ako, nakaharap ako dito sa camera, tapos kung ano po sasabihin natin. Siyempre po, bago po ako gumawa ng content, di ba, nagre-research po tayo. At dapat po talaga, meron tayong ebidensya pinapakita. Pero itong mga bobong mga didos, mga kababayan, hindi na kanila naintindihan yung mga nangyayari, nangi-impluwensya pa sila. Didishoot niya kasi tax. O nga, no, Ma'am Joanna. Tignan ninyo, di ba? Nung nagkaroon ng botohan ng 18.5, kung doon nakakamali, 18.5 or 17.5. So sabi ng mga bobong mga didos vlogger, pahiya kayo, no? O kita nyo, hindi natuloy yung impeachment. So hindi na naintindihan. Di ba? Wala kayong alam. Salita kayo lang salita, wala kayong alam. O basic lang naman yun eh. Kasi po, pag hindi po talaga natuloy yung impeachment trial nun, makakagulo at bukod nga po doon, nagkaroon ng summons. O di ba, iron race, di ba? Pag may summons, ibig sabihin, tuloy yung impeachment court. O ngayon, ang problema na lang natin ngayon na inaayos, yung pagtawid po nito sa 19th to 20th Congress. Alam niyo, medyo naintindihan ko naman kahit paano eh. Hindi lang talaga pumapabor sa gusto natin. Pero, ang point dito mga kababayan, para po hindi po mabutasan din po yung para hindi po mabutasan din po yung Senado natin, kailangan maklear po talaga itong issue po na to. Kung may tatawid ba talaga ito sa 19 to 20. Alam ko namang may tatawid yan. Pero at least mga kababayan, ito po yung magiging magandang president or example sa mga susunod po na pangyayari. Diba? Kasi una nga sa lahat, no, itong impeachment trial nga po, na pagtawid nga po sa 19 to 20 Congress, unprecedented po kasi ito. Ngayon na po kasi ito nangyari sa Pilipinas. So, medyo gets naman natin. Pero at least, di ba? Think positive lang po tayo. Nasa atin po yung momentum kung tutuusin. Kasi kung hindi po sa atin yung momentum, sana wala na pong summons. At ang pinaka-exciting part dito mga kababayan, hindi man natin napanalo yung mga kandidato na gusto natin na katulad nga po nila Abby Binay, nila Abalos, di ba? Pero ang importante dito mga streetwise, no, mas maganda po ang lineup ng 28th Congress sa mga senado, sa mga senador. Hindi, kung kukumpara, alam ko paras pangit yan. Alam ko paras po pangit yung lineup po ng 19th Congress at 20th Congress. Pero kung kukumpara po natin yung 19th Congress at 28th Congress, mas maayos po yung 28th Congress. Kasi po una sa lahat, wala na si Bong Revilla.
Di ba? Wala na, wala. Tapos babalik po si Lacson at si Soto. O, di ba? Tapos may papasok na nga po sa Erwin Tulfo. Tapos may dilawan pa. O, so balanse po ngayon yung Senado ngayon. More or less. Di ba tama naman, di ba? Di ba? 290 times kalo po, Ma'am Trigger Woman. Di tama naman. Kung kukumpara po natin yung 19th Congress, na 28th Congress, mas may pag-asa po yung 28th Congress na maging fair po sa impeachment trial nga po ni Sara. Tama, di ba? Kasi at least pumasok si Lacson, pumasok si Erwin Tulfo, pumasok si Tito Soto, no, na kinukundin na po yung ginagawa ni Chis Escudero. Maganda po yun, di ba? Tapos, andyan si Bam, andyan si Kiko. O, na magiging fair din po yung mga yan. Naniniwala naman po tayo doon. Oh, so, ito sinasabi ko naman to eh. Hindi, di ba? O, kunwari, si Amy Marcos, nandyan pa rin. O, Amy Marcos is Amy Marcos. Tanga yun, di ba? So, yun nga po, no, at least, di ba, na, si Tolentino nawala. Si Bong Rebilla nawala. O, di ba? Tapos, si Cynthia Villar, kahit po nawala si Cynthia Villar, may pumalit naman si anak niya, si Camille. O, sino pa ba nawala? O, si Tolentino nawala, pero may pumalit naman, si Marcoleta. So, almost the same lang din, at mas maganda pa ngayon mas maganda pa ngayon 28th Congress. Di ba? May point ka kung may tatawag sa 28th Congress, sana lang positive tayo sa maayos sila. Wag mo nang isama si Baba. Hindi si Baba, ayaw natin kay Baba, no? Kasi ang pinupoint lang natin, kinukumpara lang po natin yung 19th Congress at 20th Congress. Almost the same din naman, di ba?